Sa kabilang banda, si Matilda. Ilang araw na ang nakalipas. Nagising ako sa isang panimula, sa isang silid na hindi ko pa nakikita. Inilibot ng aking mga mata ang buong silid, sinusubukang malaman kung nasaan ako. Hindi ito ang iyong inaasahan sa ibang mga kwento ng mga taong kinidnap. Ang ganda ng kwarto, halos mas maganda kaysa sa amin ni Jason. Maluwag ito, malamang na kasing laki ng isang normal na laki ng sala. Ang tatlo sa mga dingding ay pininturahan ng isang simpleng puti, habang ang isa na nakahiga sa kama ay may hawak na isang detalyadong grayish-brown na wallpaper. Ang isang malaking bintana ay nagbibigay daan sa sikat ng araw na sumikat sa silid, na nagbibigay ng sapat na natural na liwanag upang makatipid ng kuryente mula sa mga ilaw sa kisame. Dalawang mas maliliit na bintana ang nakasabit sa tabi ng malaki, at isang dobleng bintana ang nakalagay sa dingding sa tabi ng iba pang mga bintana. Ang gray na carpet ay nagpagaan lamang sa silid. Nakakagaan ng pakiramdam ang makitang si Ricky ay natutulog sa tabi ko, sa ilalim ng mainit na nakaaaliw na kumot ng mukhang modernong kama. Sa pagpapasya na hindi siya gisingin at magdulot ng kaguluhan, dahan-dahan akong bumangon sa kama, halos malaglag sa sahig sa kahinaan ng aking mga paa. Nakahawak ang kamay ko sa dresser, sinusubukang gumawa ng kaunting ingay sa pagbangon ko muli. Ang aking mga paa ay naglalakbay sa paligid ng silid, literal. Ilang gamot ba ang nilagay nila sa akin? Naghahanap ako ng anumang bagay na maaari kong gamitin bilang sandata, o bakas kung nasaan kami. Hinahanap ng katawan ko ang daan patungo sa bintana, at hinahanap ng mga mata ko ang tanawin sa labas. May mga lalaking naka-black suit men in black, totally going to make that joke later, anyways. Binabantayan ang pasukan ng property, at may nakikita akong maliliit na figure sa lugar ng puno sa tabi ng border. Nakakatamad na trabaho. Biglang tumunog ang doorknob, at halos kumawala ang sigaw sa labi ko. Sa halip na mahuli akong gising, mabilis akong bumalik sa kama, inilulunsad ang aking sarili sa carpet, at tumilapon sa kaliwang bahagi ng kama. Hindi ko namalayan, nasa gilid na pala si Ricky, at sa pagkakabangga ng katawan ko sa kama, tumalon ito sa unan sa tagiliran niya, at mabilis siyang nahulog sa gilid. Shit! Bulong ko habang si Ricky ay nagsimulang umiyak ng malakas. Gumagalaw ang aking katawan mula sa kama, gumagalaw upang tulungan ang aking kawawang anak. I'm sorry honey, I didn't realize. Ang tanging nanggagaling sa mga labi ko ay paghingi ng tawad habang itinataas ko siya at pabalik sa kama. Sa wakas ay bumukas ang pinto, at pumasok ang isang maliit at matambok na matandang babae. Kulay grayish-brown ang buhok niya, at parang porcelain doll ang balat niya. Nakapatong ang katawan ko sa kama, sinusubukang pakalmahin si Ricky, ngunit habang papasok ang ginang, nanlalaki ang mga mata ko sa kanya. Makinig ka, hindi ko alam kung ano ang gusto mo, hindi ko alam kung bakit ako nandito, pero ilalabas ako ng asawa ko dito sa lalong madaling panahon. Name your price. Umalangaw-ngaw ang boses ko sa buong kwarto. Ang mga iyak ni Ricky ay humihina nang magsimula akong magsalita, na pinahahalagahan ko. Hulaan mo kung sino ang kumukuha ng ice cream sa sandaling makatakas tayo. O paano ako mamatay para sa isang cookie dough ice cream na may rainbow fucking sprinkles. Naputol ang pag-iisip ko nang tumawa ang babae na siyang nagpapataas ng aking kalituhan. Ang kanyang mga tawa ay umalangaw-ngaw sa silid sa loob ng 30 segundo. Anong nakakatawa? Tanong ko, hinihimas ang ulo ni Ricky, unti-unti nang naiinis. Hindi kailangan ng boss ng pera, nagsasalita siya, na nakahalukip-kap sa harap ng kanyang maliit na frame. Malapit ka na niyang makita. Huwag kang mag-alala. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang ginagawa natin dito? Tanong ko sa kanya, tinatapik ang paa ko sa carpeted floor. Kailangan ng amo ang ibang batang lalaki para sa pera o kung ano. Nagkibit-balikat siya, humihingi ng 2 bilyon o kung ano. Nanlaki ang mata ko. Opisyal ako ang pinakamasamang babysitter. You're saying this so nonchalantly. That's a 3-year-old boy being sold. Tumataas na ang volume ng boses ko, at handa akong atakihin ang bitch na ito. Calm down dear. Napabuntong hininga ang babae. He's being ransomed to his father. Hindi ako nag-aalala sa kanya. Oh fuck. Sasapakin ako ni Bianca. Pirmahan ang aking sertipiko ng kamatayan, mas mabuting mag-incognito ako. You're ransoming him to his father. Alam mo bang delikado yun? Sigaw ko sa ginang. Ito ang nagpapasweldo sa boss. Nagkibit-balikat siya, at kapag siya ay nabayaran, kami ay binabayaran. Well, ano ang kinalaman namin ng anak ko dito? Pagdududa kong tanong sa ginang.
Mas sangkot ka dito kaysa sa alam mo dear. Ngumisi ang matandang babae, pero sasagutin ang mga sagot mo, kapag handa na ang boss. Tumalikod siya para umalis. Until further notice, you will be staying here. Kumatok ka ng 3 beses sa pinto kung kailangan mong gumamit ng banyo. Si Aston, ang guard ay nasa labas ng iyong pinto, makikita na makarating ka doon. At magdadala ako ng pagkain sa buong araw. Kumatok ka sa pinto ng 5 beses kung gutom ka, at kumatok ka sa pinto kung mamamatay ka na. Ngumiti siya ng masama sa akin bago mabilis na lumabas. Ang lock ay nag-click, at ang kakilakilabot ay pumupuno sa aking isipan habang pumapasok ang katotohanan. Mommy, ang sakit ng ulo ko. Humagulhol si Ricky, hinihimas ang kanyang bagong tuklas na bukol mula sa pagkahulog. Alam ko, sweetie, sorry sa pagtalon sa kama. Ang sinseridad ay dumadaloy sa aking boses, at sinusubukan kong pakalmahin siya. Ayos lang po mommy. Who's that mean old hag? Tanong niya sa akin, at napabuntong hininga ako sa napili niyang salita. Damn, dapat natutunan niya ang lengguwahe na iyon mula sa kanyang ama, tiyak na hindi ako. Imposibleng ako ang magsasabi ng mga karumal-dumal na salita sa isang bata. Talagang hindi. Ricky, don't speak about others that way. Napabuntong hininga ako, umupo sa gilid ng kama sa tabi niya. Bakit mommy? Lagi mo namang pinag-uusapan si Daisy sa yoga class mo. Inosenteng pagsasalita niya, nagsalubong ang mga kilay sa pagkalito. Shit, sige na Matilda, mag-isip ng isang bagay na mabilis. Daisy is a snapping turtle that the yoga instructor keeps in the studio. Then how is she being a whore? Tanong niya, dahilan para mapabuntong hininga ako. Ricky, enough, matigas kong sabi. Umakyat sa mga kumot sa tabi niya. Nakita ko ang isang remote sa side table, at kinuha ko ito, nalilito sa kung ano ang dapat nitong gawin. Pinindot ko ang power button, at isang patch sa kisame ang bumukas at ibinababa ang isang malaking TV. What the fuck? May Netflix ba ang bagay na ito? Pinindot ng aking mga daliri ang mga random na buttons, ilabas ang isang icon na menu. The fucking do hell yeah. Well, alam ko kung ano ang magpapanatiling abala sa akin. Sa kabilang banda, si Robel. 1.5 linggo nang wala si Carter. Umalis siya para sa negosyo ilang oras pagkatapos naming paliguan si Owen. Para siyang bigo at galit, at malinaw na nakatutok sa akin ang galit. Pagkatapos maligo ni Owen, sabay kaming kumain ng hapunan. Umorder si Carter ng take-out na Chinese food, at kumain kami ng noodles namin ng tahimik. Ngunit, hindi nagtagal pagkatapos umikot ang katahimikan ay bigla siyang tumayo, at ibinagsak ang kanyang kamao sa mesa. Hindi ako makapaniwala sa'yo, Robel. Ungol niya. Paano mo nagawa ito? Anak ko yan. Bakit hindi ko alam ang tungkol sa kanya? Sigaw ni Carter. Tumalon si Owen, at gayon din ako, ngunit ipinahayag ng aming anak ang kanyang takot sa ibang paraan kaysa sa aking sarili. Umalis siya sa upuang kahoy niya, at sumugod sa kandungan ko, niyakap ako ng mahigpit. Umabot ang tingin ko sa mga mata ni Carter, at ang malamig niyang kilos ay parang nanghihinayang sa mga salita at kilos niya sa mga galaw ni Owen. Nice job, nanunuya ako, pinasadahan ng malambot na kamay ang itim na buhok ng anak ko para pakalmahin siya. Tinitigan lang kami ni Carter ng matagal, halos hindi kumukurap. May karapatan siyang magalit, ngunit hindi sa harap ni Owen. Pagkaraan ng ilang minuto, bumagsak si Carter, isinara ang pinto ng dining room sa likod niya. Medyo tumalon si Owen sa hawak ko bago nagsimulang umiyak ng malakas. Madaling sabihin na takot siya. Hush, Owen. Umalma ang boses ko, bahagyang umalog sa dark wooden na upuan. Humina ang iyak ni Owen, ngunit halatang nanginig pa rin siya. Hindi niya sinasadyang sumigaw, nagalit lang siya na may kumain ng lahat ng cookies niya, sambit ko, hinalikan ng bahagya ang noo niya. Bibigyan ko siya ng cookie. Ngumuso si Owen, kumukuha ng fortune cookie mula sa mesa. Umalis siya sa kandungan ko sabay abot ng kamay niya. Come on mommy, pasayahin natin siya ulit. Pinunasan niya ang natitirang luha niya, suminghot habang ginagawa niya. Sandali, wika ko, kumuha ng napkin sa gitna ng malaking glass table. Blow, magiliw na utos ng boses ko, habang hawak ko ang tissue sa ilong niya. He does as I ask, scrunching up his face and blowing into the tissue. Tinatanggal ng kamay ko ang maruming tissue, inilalagay ito sa isa sa mga walang laman, ngunit maruruming plato. Pwede na ba tayo mommy, please? Tumango si Owen at hinila ang braso ko. Yes, okay, sabi ko, nagpakawalan ng mahabang buntong hininga. Itinulak ako ng aking mga paa, at hinawakan ng aking kamay ang maliit na kamay ni Owen.
Agad siyang tumakbo, naiwan akong mag-jog para makasabay sa kanya. Up the stairs, sabi ko sa kanya, papunta sa opisina ni Carter. Nag-jogging kami sa hagdan ng marmol, halos madulas ng 2 beses, ngunit humalakhak sa isang grupo ng mga tawa habang ginagawa namin iyon. Walang tigil ang excitement ni Owen, at parang baliw siyang tumatakbo. Sa ganitong paraan, tawag ko, sabay turo sa kanan. Sinusundan namin ang maikling pasilyo, at kumatok si Owen sa pintuan ng opisina. Cookie, humagikik siya, itinaas ang mga kamay. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto, at ang galit na si Carter ay napalitan ng kalmado. Itinaas ni Owen ang kanyang kamay, inalok ang dinurog na fortune cookie sa kanyang ama, na hindi mapigilang humagikik. Now you can't be mad. No one gonna take your cookie. Binigyan ako ni Carter ng nagtatanong na tingin, bago ibinalik ang atensyon kay Owen. Yumuko siya sa kanyang taas, kinuha ang fortune cookie sa kanyang kamay. Salamat, Bob. Nagsasalita siya ng may matamis na ngiti. Tunog ni Owen, rocking onto his tippy toes. Are you still mad? Tanong niya, bahagyang iniling ang ulo. Inilagay ni Carter ang cookie sa kanyang bibig, mabilis na kinain ito bago binigyan ng masamang tingin si Owen. I'm not mad, wika nito bago hinila si Owen paharap at sinimulang kilitiin. Bumagsak si Owen sa sahig sa kakatawa. Namimilipit siya, sinipa ang kanyang mga binti at ipinulupot ang kanyang mga braso. Stop it! Humagikik siya, hindi ako makahinga. Pagkaraan ng ilang segundo, pinigilan ni Carter ang kanyang pag-atake, kinuha si Owen sa sahig, pinatayo siya. Pinagmamasdan ko ang eksena ng may pagtataka, sobrang natural nila sa isa't isa, kahit na halos hindi pa sila magkakilala. Lumipat si Carter sa akin, inilapit ang mukha niya sa tenga ko para bumulong ng ilang salita. Pwede ko bang sabihin sa kanya? Tanong niya, na ikinatango ko ng ulo. Oo, gusto kong iwan si Carter, at tumakbo kasama si Owen palayo sa buhay na ito, ngunit hindi ko maaaring ipagsapalaran ang kaligtasan ni Owen. Never, ever will I marry the man, but I know that under his wing, no harm will come to Owen, and that's my main concern. Ang mga consequences ng pagsasabi niya kay Owen ay tumakbo sa aking isipan pagkatapos kong sabihin na oo, at ang mga ito ay dumating sa bilis. Paano kung paboran ni Owen si Carter? Itatabi ba ako? Si Carter ba ang magsisimulang itulak ako sa gilid? O tuluyan na niyang kukunin ang baby ko? Nagdasal at nagdasal ako ng mga sandaling iyon na ipagbawal ng Diyos ang mga ganitong bagay. Lumayo si Carter sa akin, hinawakan si Owen sa kanyang mga bisig ng mapaglaro. Iniindayog niya ito ng kaunti bago ipahinga ang masiglang bata sa kanyang balakang. Owen, do you know what a daddy is? Tanong ni Carter sa kakaibang malambing na tono, hindi ko pa nakikilala. Ang mga mata ni Carter ay kumikinang sa kagalakan habang hawak niya ang kanyang anak sa kanyang mga bisig, at magkasya ang mga ito. Para silang kambal, ang pinagkaiba lang ay bata pa lang si Owen. Halos lahat ay tugma, na ginagawang walang alinlangan na madaling makita na sila ay magkamag-anak. Bahagyang umiling si Owen, bago bumangon na may bakas ng curiosity na nakaukit sa kanyang mukha. Oh, tinatawag ni Ricky si Tito Jason, Daddy. Kaibigan ka ba ni Ricky? Napakunot ng noo si Carter sa bahagyang pagkalito, nang makitang walang katuturan si Owen, ngunit nananatili ang kalmadong ngiti sa kanyang mukha. A daddy is someone who helped bring you into this world. Kilala mo ba kung sino ang daddy mo? Elmo. Medyo nalilito si Owen, pero magiging ganoon din ako kung iisipin kung si Elmo ang tatay ko. Isang maikling tawa ang pinakawalan namin ni Carter, inilipat si Owen sa kanyang balakang. No, I'm your daddy. Mahina siyang nagsasalita, mahinahong naghihintay ng sagot. Oh, really? I was always too mad that Ricky got to say daddy because I wanted to. Now I can show him that I've got one too. Bulalas ni Owen, niyakap ng mahigpit si Carter, habang nakaharap sa akin. Mommy, kailan natin makikita ulit sina Ricky at Tita Matilda at Tito Jason? Excited na tanong niya. Mayroon akong sabihin sa kanila ang tungkol dito. Bahagyang sumimangot ang mukha ko. Hindi na yata namin sila makikita. Siguro it's for the best, hindi na nila deserve na maramdaman ang takot ko, o mag-alala sa amin. Sobrang stress na ang naidulot namin sa kanila, and I hate it. Hindi ko alam, Owen. Baka sa susunod na araw, sagot ko, tumahimik para hayaan si Carter na magkaroon ng moment nila ni Owen. O anong gagawin ko ngayon? Hindi ako makatakbo, hindi ko maalis si Owen nang hindi pinapatay. Ano na kaya ang mangyayari sa amin? Dahil sigurado akong alam kong hindi ko hahayaang maging tulad ng kanyang ama si Owen.
At dito na po, nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.